Good afternoon po sa ating lahat. Tayo pong Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, maging sa kapangyarihan po ng iyong banal na salita na amin na pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin po, O God, na hindi lamang po tagapakinig ang bawat isa, kundi makita po ito na namumunga sa buhay ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Even our online viewers, isang mapagpalang hapon po. Kaya this time, kung nakahanda na po tayo, please open our Bible in the book of Psalm 15. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. And Psalm chapter 15. Okay. Sabi po dyan sa verse 1, Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live on your holy hill. So, makikita po natin dito sa verse 1 na may katanungan. Kaya our topic this afternoon, it is about dwell in the Lord's sanctuary. Yan po yung pamagat po ng ating tatalakayin sa hapon na ito. Pag sinabi dwell, yan, manatili in the Lord's sanctuary. So, salamat kay Lord dahil ang bawat isa po sa atin ay nasa presensya ng Panginoon mismo. Kaya sabi po yung ng ating mga kapatiran kanina na nag-testify na kung may chance na makarating sa tahanan ni Lord, it's better kaysa sa nag-o-online lang. Pero praise the Lord pa rin dahil through online, hindi pong ating mga kapatiran na kahit hindi nakadalo, nasa online sila, no? Nakakasama natin. Pero mas maganda po kung may chance ang bawat isa, mas magandang pumunta tayo sa tahanan ng Panginoon. Tulad po ng mga kapatiran natin ngayon, na meron po yung example sa kanila, na ang sabi nila ay may chance, kaya they rather choose to come in the house of the Lord. Dahil sabi po rito sa ating pag-uusapan, na ang pamagat ay dwell in the Lord's sanctuary. So doon po sa verse 1 kanina may katanungan. Ang sabi doon, Lord, who may dwell in your sanctuary? Sino nga ba? Who may live on your holy hill? Yan. So yan po, ang mga kasagutan po ay mga nasa next verses. So doon po natin titingnan kung sino nga ba. No? And verse 2, yan, umpisa tayo. Number 1 natin, ang number 1, 2, and 3 natin, makikita po natin dito sa verse 2, kung sino nga ba yung mga nag-dwell in the sanctuary of God, kung sino yung mga may chance or may pagkakataon, sabi dyan. No? Number 1 is, whose walk is blameless. Yun yung number 1 natin. Whose walk is blameless. Yung kanyang buhay, yung kanyang pakikipaglakad sa Panginoon, ay talagang nakikitaan siya na may kabanalan. Nakikitaan siya na may Kristo na naghahari sa kanyang buhay. Kaya sabi dyan, whose walk is blameless. And Philippians chapter 2, verses 14 to 16, as our supporting verse, sabi ko doon, do everything without complaining or arguing. Ops. Pasado ba tayo dito or parang question mark na rin sa atin? Kasi baka kahapon nakipag-argue pa kay Madam. No. O di kaya meron tayong nakipag-comments tayo dyan sa Facebook. May inaway ka. Kasi hindi mo gusto yung kanyang comments. Kaya tuloy, o yung kanyang ipinost, nag-comments ka. Oops, hindi. No, dahil sabi dyan, do everything. Gawin daw po natin lahat without complaining or arguing. Kasi mahirap makipag-argue, lalo na pag yung taong ka-argue mo ay hindi rin nagpapatalo, ay wala talagang it will end na magkakasamaan kayo ng loob. Kaya kung alam mo na hindi mo siya matatalo, you just humble yourself. Huwag ka na lang kulibo. No? At saka yun naman talaga yung biblikal. Nasabi ni Lord, do everything without complaining or arguing. Kaya ito. Next verse please. Sabi dyan.
Bakit? Kasi tingnan po ninyo, this is the purpose, this is the reason why we need not to argue or complain. Nasabi doon, we need to do everything. Ito po yung purpose. So that you may become blameless and pure. O, tingnan po ninyo, meron palang result kung hindi po tayo nakikipag-argue, kung hindi po tayo nagko-complain, kung hindi tayo nagiging murmuring. Ayan, sabi rito, so that you may become blameless and pure. Ito pala ay isang susi para tayo ay maging blameless at maging pure, no? Maging banal sa harapan ng Panginoon. Children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Na ang kalintulad natin ay katulad po ng mga bituin na nagniningning sa kalangitan. And remember, as believer, we are called also light in this world. Dahil tinanggap natin si Jesus na siya ang ilaw sa mundo ito, kaya lahat po ng nananalig sa Kanya ay nagiging ilaw sa mundo ito. So ito po yung reason kung bakit sinabi kanina dun sa verse 14, that do everything without complaining or arguing. Para sa ganun po, ay makapamuhay po tayo ng blameless and pure. Sabi doon sa verse 15, na magiging katulad tayo ng bituin na nagniningning sa kalangitan. And verse 16, sabi niya, as you hold out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing. Oo nga naman. Para pagharap natin sa Panginoon talagang hindi tayo nahihiya. Because we know na noong ginagawa natin yung mga bagay-bagay na nais ng Panginoon. Diba? Minsan pag talagang alam mo na you are doing the will of God in your life, hindi naman yung pinagmamayabang mo yung sarili mo, pero parang nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo na ginagawa mo ang mga bagay-bagay na naaayon sa pamantayan ng Panginoon. Okay, number 2. Number 1 natin kanina, whose walk is blameless. Number 2 natin, go back ulit doon sa verse 2. Kasi sabi doon sa verse 2, kanina, he whose walk is blameless, ayan. Number 2 natin, and who does what is righteous. Yan ang number 2. Hindi po si Judas, who does what is right. Ayan, ang number 2 natin. Yung gumagawa daw po ng tama. Paggawa ng tama. Kaya kung ang pag-uusapan ay tama, ay talagang yun ang dapat piliin sa buhay, ang paggawa ng tama. Sabi diyan, no? Ay isa rin po sa mga, sabi natin diyan, mga bagay na you can dwell in the sanctuary of God. So, sabi po doon sa Proverbs 4 verse 27, actually, Psalm 15 lang po, concentrate lang tayo dyan sa hapon na ito. And Proverbs 4 verse 27, sabi niya, do not swerve to the right or the left. Keep your foot from evil. Which is, ibig sabihin, talagang diretso lamang mo sana. Maging ang way ng pamumuhay natin, diretso lamang. Huwag na tayo papuntang silangan, kanluran, at baka mamaya kung ano pa yung mangyari sa atin. No? Hindi tayo makakarating doon sa ating pamumunan. Kaya, we rather choose to do good every time than doing evil. Kasi kung tutuusin, di ba, pag gumagawa ka ng mabuti, ang sukli din sa iyo ay mabuti. Pag gumagawa ka ng masama, ang sukli ay masama. Dahil sabi nga natin, kung ano ang itinanim, ay siyang aanihin. Kaya we rather choose to do right, mga kapatid. Sa lahat po ng pagkakataon, pag meron kang pagpipilian, ang piliin mo ay yung alam mong tama at alam mong mabuti. Dahil yun po ang the best na pwede natin gawin sa paningin ng Panginoon. Kaya kung mabuti, praise the Lord. Nalulugod kay Lord. Kung tama, praise the Lord. Dahil nakakalugod sa Panginoon. Okay, number 3 natin,
Still in verse 2, sabi doon, yan. Who speaks the truth from his heart? Yan ang number 3 natin. Who speaks the truth? Who speaks the truth? Yung nagsasalita ng tama. Diba? Sabi doon din sa kanyang salita, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung ano ang laman ng puso, lumalabas sa bunganga. Kaya minsan, kahit na hindi po natin kilala isang tao, pag narinig mo na siyang magsalita, nakikilala mo na siya. Lalo na pag lumalabas sa kanyang bunganga ay mga hindi magagandang mga salita. So you know it already na hindi siya naniniwala sa Panginoon, walang Jesus sa buhay niya kasi iba ang laman ng puso. Pero pag ang laman ng puso niya ay kabutihan at may mga salita ng Diyos, yun din po ang lumalabas sa bunganga. Kaya tingnan po ninyo, for example, kung si Maria ay na-inlove kay Juan, wala na siyang bukang bibig kundi ikwento si Juan. In-love na yun ang laman ng kanyang puso. Okay? Ganon din, pag galit siya sa isang tao, no, lumalabas din sa kanyang bunganga yung galit na kahit na wala naman, hindi naman involved yung taong yung lumalabas, ay si ganito na yan. Kaya talaga, kung ano ang laman ng puso natin, lumalabas po sa ating mga bunganga. Kaya no wonder, even in the Word of God, sabi doon, mas maganda na lang daw po yung hindi magsalita. Kasi pag hindi ka nagsalita, you are more wiser, sabi doon. Pero kung tinatanong ka naman, ay di magsalita ka. Kasi nakakairita naman yung nung kinakausap mo yung tao, ayaw magsalita. Iba na po yun. Pag kinakausap tayo, sagutin natin. No? Pero pag nandyan na yung mga kwentuhan, sandali. Medyo tahimik ng konti. Kasi nga, the more words na lumalabas sa bunganga natin, hindi natin namamalayan, the more pala na meron na tayong sinasabing, sandali. Hindi na pala bagay na lumalabas sa mga bunganga. Kaya nga po, napakaganda at napakainam na talaga yung puso natin ay palaging malinis. Para sa ganon, ang lumalabas din po sa bunganga natin ay pawang totoo, pawang katotohanan at saka magandang pakinggan. Kasi yun ang laman ng puso natin. Ephesians 4 verse 25 as our supporting verse. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. So, ang bagay po natin ngayon mga kapatid ay magsalita na po ng katotohanan. Dahil hindi na po bagay sa atin ang nagsisinungaling at wala pong tinatawag na white lies at walang maliit na kasinungalingan at malaking kasinungalingan. Pag once na nagsinungaling ka, that is already kasinungalingan. Kaya tingnan po ninyo ang logo natin, nandiyan sa harapan, you will know the truth and the truth will set you free. Kaya sa atin po, namumuhay po tayo ng may katotohanan. At maging the way nito ay talagang totoo. At hindi na bagay sa atin ang magsinungaling. Subukan mo kayang magsinungaling. Alam mo, ang mangyayari sa'yo kung hindi ka talaga sanay, magigilty ka. Iba yung pakiramdam, parang ang bigat-bigat. Diba? Sige, subukan ninyo na magsinungaling kayo mamaya sa amo ninyo. Baka hindi na kayo magkatulog. So makikita po natin na ang kasinungalingan ay hindi po naaayon sa pamantayan ng Panginoon. Ganit siya. Proverbs 12 verse 19. Sabi na ulit. Proverbs 12. Dagdagan natin ng 1. Proverbs 12 verse 19. Hindi ko lang alam, baka kung ako yung nagkabali dyan. But that is Proverbs 12 verse 19. Sabi niya dyan, truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Kaya pag katotohanan talaga, makikita natin na talagang nagtatagal siya. Pero pag kasinungalingan, malalaman din yung katotohanan.
Sa atin ba naman mga Pilipino, ang dami natin mga alam na salawikain or kawikaan sana, di ba? Sabi nga nila is, kaya pag meron tayong sinasabi, kahit na sinabi mo lang sa isa, bakit kaya nalaman na ng buong baryo? Di ba? May kasabihan tayo na may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. O narinig na ninyo yun? May tenga ang lupa. May pakpak ang balita. Kaya kahit na minsan, siya lang naman yung nakakalam. Bakit kaya nalaman ng buo? Kawawa naman yung nag-iisang pinagsabihan mo. Kasi nakalimutan mo, hindi lang siya, mayroong mga nakarinig. May mga nakakarinig na hindi mo nakikita. Kaya nga, kung titingnan natin talagang kung mga salawikain, ay, ang gagaling ng mga Pilipino, marami eh. Which is, kung titingnan natin, oo nga naman, ang alam ko sa kanya unang sinabi, bakit kaya alam na nila? Eh, may pakpak na ang balita, eh, may tenga nga ang lupa. So, ayan, truthful lips. Kaya ingat po tayo kung paano po tayo magsalita. Okay, let's go to verse 3. And verse 3, mga kapatid, kukuhanin natin ang number 4 and 5. Yan sa verse 3. Dahil sabi niya, and has no slander on his tongue, who does his neighbor no wrong and cast no slur on his fellow man. So, ang number 4 natin ay still pa rin sa dila. Number 4 is that, who has no slander? Who has no slander? Kasi kanina, di ba, sinungaling, pagsisinungaling. Ngayon naman yung slandering. Ay, hindi rin ito nakakalugod sa Panginoon. Sabi doon sa Psalm 141 verse 3, set a guard over my mouth. Ito po sana yung prayer natin kay Lord. Lord, set a guard over my mouth. O Lord, keep watch over the door of my lips. O, tingnan po ninyo. Meron pong pintuan ang inyong mga bibig. Diba pag close mouth, close ang door. So, pag once na ibinuka mo na, nag-open door na siya. Kaya, set a guard over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Kaya maging gwardyado po tayo, mga kapatid. Sabi ulit doon sa another verse. Ephesians 4:31-32. Okay, sabi niya, get rid of all bitterness, rage, and anger. Ay, magkakamag-anak po ito. Bitterness, rage, and anger, brawling, and slander. O, tingnan po ninyo, kapalaki po dito, yung slander na yan. Along with every form of malice. In verse 32, be kind. Itong dapat natin gawin. Be kind and compassionate. Maging maawain, no? Mabait at maunawain. Compassionate, maawain, I mean. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Forgiving. So, nandun po sana namin regards po sa forgiveness. Palagi natin sinasabi, no, na huwag tayo magtatanim ng sama ng loob. Normal lamang po na tayo ay masaktan because we have our emotion. Pero abnormal kung nagtatanim na tayo ng sama ng loob at hindi na po nakakapagpatawad. So lahat ng hindi nakakapagpatawad ng tao, ang kahalintulad po nila ay abnormal. So, pasensya ka kapatid, kung mayroong hindi ka pinatawad dyan, gusto mo maging normal, patawarin mo ang mga dapat patawarin. Bakit sinabi kong abnormal ang taong hindi nakakapagpatawad at may sama ng loob? O, kasi tingnan ninyo, pag nakita niya yung taong tagalit niya, imbis na masaya siya, nagbabago yung aura ng kanyang mukha. Bigla na lamang nagagalit. At hindi lang yan, bigla na lamang nagsasalita siya ng maaaring masamang salita. O, di ba di nagiging abnormal
abnormal siya. Kasi biglang nabago yung kanyang emosyon. No? Na dati, ang saya-saya, and then parang pinagpala, and then nakita lang niya yung kagalit niya. Nagbago ang lahat. Nawala ang kagalakan, nawala yung saya, nawala yung nag-iba yung aura niya. At hindi lamang yan, nakakapagsalita na siya ng hindi tama. Eh di nagiging abnormal. O, kaya kung gusto ninyo palagi maging normal, pag may nanakit sa atin, just release the forgiveness. Huwag nating hayaan, mga kapatid. Dahil sabi din sa kanyang salita, huwag nating hayaan na hindi patawarin ang tao. No? Dapat patawarin natin bago lumubog ang araw. Bago daw lumubog ang araw, patawarin mo na. Pero may transient tayo noon, ang tanong. Eh paano, pastora, kung nagalit ako sa gabi? Eh walang araw ko sa gabi. Hindi, hintayin ko na lang kinaumagahan bago lumubog ang araw. Hindi mo tayo tulos. Ibig sabihin, masaktan ka man, just release your forgiveness. Nakakatawa talaga yung kapatid na yun minsan. Yung pag may kaaway ka, patuhin mo ng tinapay. So, kung yun po yung salita ng Panginoon, eh paano po kung yung tinapay lalagay ko sa ganapong daw? And then sa kanya ibabato, okay lang po ba yun? Makatampo ka ba naman ng tao talaga? You need to have patience para i-explain mo pag may mga ganun bagay. No? So ito, sabi nito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So ito na po yung bagay sa atin ngayon, mga kapatid, na kinakailangan makita sa atin. Yung pagiging mabait, yung pagiging maawain, yung mapagpatawad. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mapagpatawad na Diyos. Number 5 natin, still in verse 3. Sabi doon, sa verse 3 kanina, yan. Who does his neighbor no wrong and cast no slur on his fellow man. So number 5 is that, who does his neighbor no wrong. Yung hindi niya ginagawa ng masama ang kanyang kapitbahay. Actually, dapat po yung mga neighbors natin ay talagang kaibigan natin. Kaibigan ba ninyo ang inyong mga kapitbahay o kariban? Kasi minsan, ang magkakapitbahay, ayan, yun bang imbis na magkakaibigan, kundi nandun na pag malaki yung kabibili ng TV ng isa, ay gusto rin niyang bumili, hingitan. Hindi po dapat ganon. Alam po ninyo kung bakit po kinakailangan maging kaibigan natin ang neighbors natin. Kasi in times of emergency, sila po ang malapit sa atin na pwede natin takbuhan. Kahit na meron kang pamilya, kung ikaw ay taga-Tarlac at ang pamilya mo ay taga-Baguio, hindi ka kaagad mapupuntahan. Samantalang yung kapitbahay mo ay nandyan na sa kanto. And it is also biblical. Kaya mga kapatid, ang mga kapitbahay natin, maging kaibigan po sana natin. No? Pag dumarating kayo, bisitahin niyo yung mga kapitbahay. No? Huwag niyo hintayin na kayo yung bisitahin nila. Ipakita rin po natin na kahit nakikipagkaibigan po tayo sa kanila. Kasi pag kailangan ng tulong, ang nagdadamayan po, kapitbahay. Kaya dapat maging mabuti tayo sa ating mga kapitbahay, ipakita natin sa kanila ang kabutihan, para sa ganun po ay, ayan, susuklian din nila tayo ng kabutihan. Diba noon, usong-uso yung, pag for example is, nagluto ka ng tinulang manok, maglalagay ka sa mangkok, ibibigay mo din sa kapitbahay mo. Hindi ko alam kung okay pa ba hanggang ngayon. Ginagawa pa rin po ba yun? Yeah, it's good. Kasi maalala ko nung ako'y bata, ganun eh. Pag masarap ang ulam, talagang sa Ilocano at paligong ka. Ganun yung ginagawa. At saka magandang kaugalian natin yun. Diba? Lalo na pag nagkataon pala na walang ulam ng kapitbahay mo. At least nabigyan mo ng ulam. Kaya kung dumarating kayo,
pasalubong. Hindi naman kinakailangang mamahaling pasalubong. Siyempre. Kasi kahit na simpleng bagay lang naman, pagpasalamat naman ang mga Pilipino eh. Kunting bagay na ibigay mo, masaya na sila. Hindi naman namimili. Kung meron nang namimili siguro, bihira lang. Because I believe, magpapasalamat sila because we have that thankful heart po. Isa rin po yan sa katangian natin mga Pilipino. Na kung ginagawan tayo ng mabuti, mas mabuti yung isinusukin natin. Hindi natin nakakalimutan. Kaya di ba, pag may mga taong ginawan tayo ng kabutihan, hindi natin sila makakalimutan. Naaalala natin yung kabutihan na ginawa nila sa atin. Kaya mga kapatid, no? Ayan, who does his neighbor no wrong. 1 Corinthians chapter 10 verse 24. Sabi ulit sa 1 Corinthians chapter 10 verse 24, nobody should seek his own good, but the good of others. Tingnan ko niya ang salita ng Panginoon, hindi lang yung sarili natin, kundi maging ang kapakanan ng iba. Kapakanan ng iba. Kaya dapat concern po tayo sa iba, hindi lang sarili natin. Galatians 5 verse 14. Sabi niyo ulit, you are trying to be justified 14 please. Wala na namang 1. Okay. Galatians 5 verse 14. Sabi ko dyan sa Galatians 5 verse 14. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. In the Old Testament, itong command na love your neighbor as yourself, ito po yung sum up ng commandment number 5, 6, 7, 8, 9, 10 in the Old Testament. Naging commandment number 2 in the New Testament, na ibig sabihin, love your neighbor as yourself. Kaya yan po ang utos ng Panginoon. Okay, let's go to verse 4. In verse 4, tatlo na naman yan. 6, 7, and 8. It is in verse 4. So sabi niya, who despises a vile man, but honors those who fear the Lord, who keeps his oath even when it hurts. So number 6 natin, who despise a vile man. Vile man. Who despise a vile man. Vile means disgusting, right? The another synonym of vile. Disgusting or unpleasant. Yung mga parang kung sana makikipagkaibigan ka pero ayaw mo sa kanya. You are, kasi nga, ang tingin mo sa kanya is vile man siya. Ayaw mo maging kaibigan. And Luke chapter 6, verses 27 to 28, sabi niya. But I tell you, tignan ko ninyo, talaga ba naman na grabe ang command ng Panginoon? But I tell you, who hear me, love your enemies. Kaya pala sabi doon, who despise a vile man. Kaya, huwag pala tayo manimili, sino man siya, ano man siya. Napakitaan natin ng kabutihan pa rin, mga kapatid. Kasi sabi dyan, but I tell you who hear me, love your enemies. Do good to those who hate you. Kaya ba natin yun? Yung sinaktan ka, and then, gagawan mo pa ng kabutihan, parang ang hirap. Talagang, hindi ka lang magdadalawang isip, kundi talagang, hindi mo alam kung saan ka siguro susuong kasi, enemy mo nga, ginawan ka nga ng hindi tama. And then, sasabihin pa ni Lord sa'yo, na gawan mo siya ng mabuti. Yung mga galit sa'yo, gawan mo ng mabuti. Bigyan mo ng pagkain, itatapon niya yung pagkain. So, diba ang hirap mo? Yung ginagawa mo na nga ng kabutihan, hindi pa niya tinatanggap.
Pero sabi ko sa kanyang salita, for us, na mga mananampalataya, we need to do it. Kahit na ini-ignore nila tayo, but still pa rin, andun yung willingness natin na tulungan sila. Verse 28. Bless those who curse you. Sinumpa ka na nga, pero ang gagawin mo, pagpapalain mo sila. Pray for those who mistreat you. In-abuse ka nga, pag-pray-pray mo pa. Pero tingnan ko ninyo pag-kumansilot, grabe. Na minsan talagang parang kaya ba ito? Mag-i-struggle ka talaga eh. Pag ganito na yung command na pinapagawa ni Lord, mas madali na lang yung magbigay ng 10%. Hello? Amen. O, ano sa palagay ninyo? Mas madali na lang magbigay ng 10% kaysa love your enemies. Sakit. Di ba kung may option na pagpipilian doon, anong pipiliin mo? A, B, C? Pero grabe po magbigay ng kumanda ang Panginoon na talaga makikita po natin dito na yan po ang nais ng Panginoon na mangyari sa bawat isa sa atin. Okay, number 7. Number 7 natin is still in verse 4 na yan. Ang number 4 po natin is that who honor those who fear the Lord. Yan ang number 7 natin na makikita natin in verse 4 of Psalm 15. Na ang sabi doon, those who honor those who fear the Lord. Okay, that is now number 7, honor. And Psalm 115, verse 11, ang our supporting verse. Yeah. Psalm 115, verse 11. You who fear Him, trust in the Lord, He is their help and shield. Sabi ko yan. Fear Him. Kaya sa mundo ito mga kapatid, ay kailangan ang katakutan po natin ay ang Diyos. Paano po ba natin masasabi na tayo ay may takot sa Diyos? Pag tayo po ay takot gumawa ng kasalanan, nagpapatunay lamang po na meron tayong takot sa Diyos. Yun po yung pamantayan natin eh. Kung takot tayong gumawa ng masama, nagpapatunay lamang po na meron tayong takot sa Diyos. Pero kung nandun na talagang okay lang na gumagawa ka ng masama, ay nagpapatunay din na wala kang takot sa Diyos. Hindi mo siya kinatatakutan. Kaya ganun yung ginagawa. Kaya dito makikita po natin mga kapatid na ang pagkatakot sa Diyos ay napakahalaga. And Isaiah 41 verse 10, another supporting verse natin. Sabi po doon, so do not fear. Dahil ang dapat katakutan lamang ay ang Diyos. So ang mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ito, no? Sabi doon, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kundi ang dapat katakutan ay ang Diyos lamang mga kapatid. Dahil kung tayo po ay may takot sa Diyos, hindi tayo natatakot sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Dumating man ang bagyo, dumating man po ang mga tsunami sa buhay, dahil nandyan ang Panginoon na kasama natin. Kaya, napakahalaga po ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon. At ang pangwalo natin is that who keep His oath. Oath means promise. No, ang pangako. No. Meron ba tayo, or vow, ika nga. No. Who keep His oath. Meron ba tayong vow sa Panginoon? Meron ba tayong ipinangako sa Panginoon? Meron ba tayong ipinamis sa Panginoon? O lumit siya? Bakit hindi na ninyo makita? Kailangan na daw nila ng salamin. Ayan. Who keep His oath. Yan ang pangwalo natin. And James 5 verse 12 as our supporting verse.
Sabi doon sa James 5 verse 12. Ayan, malaki na siya, lumaki na. Above all, my brothers and sisters, do not swear, huwag tayong sumumpa, no? Not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Kaya tingnan natin, no, huwag tayong mangangako. Kasi ang hilig-hilig natin noon, sinasali pa natin ang langit. No? Meron pa tayong pa-pexman, mamatay man ako. Ayan pa mga word natin noon, di ba? Hindi natin alam, grabe pala yung mga nagsasabi natin. Salamat kay Lord dahil nakita natin yan, nalaman natin na hindi pala dapat na gano'n yung mga sinasabi natin. Dahil biblical na sinasabi dito, do not swear. Mahirap po yan. Ito pa, in Matthew 5:33 to 37. Tingnan po natin yung sinasabi ng Matthew chapter 5, verses 33 to 37. Sabi ka, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath. Yung oath doon walang H. O-A-T, naging oatmeal. Kaya pala, parang nakikita ko yung aura ng, ngayon ko lang napansin, kaya dagdagan ninyo ng H yung number 7 natin na, ay number 8 natin na, kill is oath. In Matthew chapter 5, verses 33 to 37, again you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. Meron ba kayong ipinangako sa Panginoon? Yan. Kasi alam po niyo ang Panginoon, darating yung time na talagang sasabihin niya, ipapaalala ng Panginoon kung ano ang ipinangako mo, kapatid. Verse 34, sabi diyan, but I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne. Kaya wag natin isasali ang langit. No, sumpain man ako. Ayan, mga word natin noon, ang pangit-pangit, di ba? And then in verse 35, sabi po diyan, or by the earth, for it is His footstool. Or by Jerusalem, for it is the city of the great King. Verse 36, and do not swear by your head. Di ba? Pag ganun pa tayo, tamo tayo ng tamo noon. For you cannot make even one hair white or black. Mayroon pa tayong panatang makabayan. I swear. No? Ganyan tayo noon na hindi pala dapat na ginagawa natin. And verse 37, sabi God, all you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Kaya, yes lang or no. Huwag na tayong mangangako. No? Pag sasabihin sa atin na, for example, may utang ka sa kaibigan mo. Huwag kang mangangako na, sa katapusan, pag sweldo ko, babayaran kita, pexman. Ayan, talagang pangako mo. Talagang nagpanatang makabayan ka ba? No. And then, pag sinabi niya, talagang magbabayad ka, oo ka ng oo. Di ba, sabi kanina yan, papangutangon pa ka. And then, pagdating ng katapusan, wala naman. Kung wala kang ibabayad, sabihin mo, ay pasensya na. Sabihin mo na lang yung totoo. Kaysa umaasa yung tao, isang di ba, ang hirap umasa. But we need, because, di ba, ang pag-asa, ang English ay hope. Isn't it? So, mahirap umasa, pero kinakailangan natin ang hope, ang pag-asa. Kasi umaasa siya na tutuparin mo yung iyong ipinangako. Kaya mga kapatid, sabi sa kanyang salita, simply say yes or no. Dalawa lamang po, yes or no, ang sasabihin natin.
Kaya, tingnan po natin. Okay, let's go to last verse. Verse 5. And verse 5, dalawa naman po yung makikita natin dyan. Na, that who may dwell in your sanctuary. Sabi dyan sa verse 5 and Psalm 15. Go back to Psalm chapter 15. We are now in verse 5. Who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. So number 9 natin is that who lends money to the poor without usury or interest. Different version kasi usury ang nakalagay dyan, or interest. The other meaning of usury is interest. Yung magpapautang ka, no, na dapat walang interest. Unless po na ikaw ay may business na pawn shop, magpapautang, lisensya, ayan, they can operate it kasi nga may license sila. Pero kung wala kang lisensya magpautang, huwag ka namang mag-10% or mag-5-6 na katulad ng mga Indiano, ika nga. Kundi, magpautang po tayo. Actually, meron pong prinsipyo ang mga mananampalataya. Magpautang ng kayang kalimutan. No. Kung may umuutang, no, isipin mo, no, magpautang ng kayang kalimutan. Bakit? Kasi kung hindi mo makakalimutan, yung ipinautang mo, kung hindi siya nagbayad, no, sasama ang loob mo. Baka yun pa yung dahilan, no, para magkaroon ka ng unforgiveness, ng hatred, ng anger. Kaya, kung magpautang ka, yung kaya mo lang kalimutan. Para kung hindi siya magbayad, okay lang. Hindi ka masasaktan kasi nakalimutan mo na. Pero kung hindi mo kayang kalimutan, huwag mo nang pautangan. Kasi baka pag hindi ka binayaran, sasama ang loob mo, magkakasala ka lang sa Panginoon. Pero aside from that, sabi rin natin, owe no one except the continuing death of love. Kaya dapat po, ang maging utang lang po natin ay ang utang ng pagmamahal. Kaya kung utang ng pera, magbayad ka ng utang mo. Yun po ang dapat na gawin natin. Okay? So, who lend this money with usury or interest? Deuteronomy 23 verse 19. Do not charge a fellow Israelite interest, whether on money or food or anything else that may earn interest. Pero sabi ko kanina, unless na talagang registered ang business mo, na talagang katulad ng mga pawn shop, yan, nagpapa-interest, no? Business mo nga register, okay lang. Pero kung hindi register, ako, sandali. Pero ang dami namang business, siguro kung believer ka, huwag ka nang mag-business ng ganun para ba hindi ka nakikipag-compromise din sa salita ng Panginoon. Diba? Ang dami namang pwede maging business na hindi yung business ng pagpapautang. Yan, tatandaan natin, no? Pag nagpautang po tayo, huwag tayong magpapa-interest. Pero ganito naman na, pag ikaw naman ang umutang, kahit hindi ka binigyan ng interest, dapat naman po meron pong konsuelo. No? May konsuelo. So it's up to you. Maaari dagdagan mo siya, patungan mo siya, pero hindi yung interest. Kundi ang sasabihin mo, salamat, meron akong kunting ininagdag para at least may pang-merienda ka. So ganun ang gawin natin. No? Pag pinahiraman tayo ng walang interes, salamat. Dahil pinahiraman po tayo na walang interes. Pero pag nagbayad naman po tayo, dapat may konsuelo. O di kaya, no, yayain mo mag-breakfast. Breakfast muna tayo, ilibre mo siya. Hindi lang yung, salamat inabot mo. Parang pag-din mo. Dapat meron namang medyo pakag-swelo ng konti.
Ayan po, mga kapatid. At ang pang number 10, the last one, who does not accept bribe. Hindi siya tumatanggap ng suhol. Mahirap kasi pag nasusuhulan nawawala na po ang katarungan pag may suhol na. Deuteronomy 16 verse 19. Sabi niya, do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twist the words of the innocent. Nangyayari yan sa mga kaso-kaso. Especially sa atin, grabe. Pag may suhol na, nasusuhulan. Nasusuhulan sila, kaya tuloy, kahit na walang kasalanan minsan, siya yung nakukulong. Yung may kasalanan, siya yung napapalaya. Kasi may suhol na nangyayari po. So, ibang klase talaga. At kung wala ka ng perang pangbayad ng lawyer, wala ka na. So, yun yung mahirap. Another supporting verse natin is Exodus 23 verse 8. Exodus 23 verse 8. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the works of the innocent. Siya rin po yung sinasabi doon sa Deuteronomy 16 verse 19 kanina. Kaya kung ating titignan, sabi kanina doon, balik tayo doon sa Psalm chapter 15. That is our conclusion. Ang conclusion po natin yan. Who will dwell in the Lord's sanctuary? Ang tanong yan sa verse 1 kanina, verse 1 muna kapatid. Who may dwell in your sanctuary? Who may live on your holy hill? Ito yung tanong. Ang sagot, sa verse 2 na tayo mag-umpisa. Whose walk is blameless. And then, who does what is right. Next is, who is speak the truth. Number 4, who has no slander. Number 5, who does his neighbor no wrong. Number 6, who despise a vile man. Who honor those who fear the Lord. Who keep his oath. Number 9 is, who lends his money without usury. Number 10, who does not accept bribe. Basahin ulit natin ang verse 5. Kasi merong sentence doon sa verse 5 na sabi niya, whoever does these things will never be shaken. Diba? Ang ganda ng sinabi. Kaya kung susundin po natin ang Psalm chapter 15 na ito po ang mangyayari sa atin. Na he who does these things will never be shaken. Hindi ka masiship, kapatid. Kasi nga nandun na ginawa mo, sinunod mo yung mga habilin ng Panginoon. Kaya mananatili ka sa kanyang presensya. Mananatili ka na naglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat dahil may mga salita ng Diyos na atin pong napapakinggan. Amen. Panginoon, salamat, Lord God, sa salita mo na aming nga pong napakinggan at pinag-aralan sa pagkakataon na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay makita sa aming mga buhay. Maisagawa po namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na ito upang sa ganun, Diyos, kami po ay makakapabuhay ng naaayon po sa iyong pamamagitan. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo, sa buhay namin, at sa mga gagawin mo pa po, Diyos. Nandun po sana, O God, na makitaan mo ang bawat isa na matatag, na naglilingkod, at nananatili sa iyong presensya. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.